Hindi natin kayang labanan ang kaaway kapag wala si Lord Jesus sa buhay natin. Only Jesus can help us to survive sa mundong ito. And mamaya pong hapon, Men's and Women's Fellowship po sa JCPLS Binangonan. Nawa, may sasakyan tayo. Meron po tayong sasakyan. Praise the Lord. Ito po ay isa na ding pagbisita natin sa ating mga kapatid sa Binangonan dahil sila din po ay nakakaranas ng discouragement. Kailangan po natin silang bisitahin at least man lang lagi tayong daluyan ng encouragement, kalakasan ng ating mga kapatid sa lugar na yan. At so, January 28, aakyat ang young people sa Kanumay hanggang 29. So, alam po ito ng mga kabataan at yan. Ako po isasama. Pero hindi ako sa inyo hindi alam. Nilinis lang ako ng bahay. At elders training is coming po Friday. So, sana po ang lahat ng mga itinalagang elders ay maka-attend. Kasi marami po tayong pinag-aaralan. Kasi ang inyo pong pagiging elder ay para na din po kayong mga pastor. Kayo ay responsible sa lahat ng mga nangyayari sa church, sa mga problema na nararanasan ng simbahan. Hindi lang sa pastor ninyo iaasa ang lahat. Kayo po ay tinawag na din ng Panginoon para manguna. At kayong mga elder ay hindi kayo pwedeng maging accessory sa crime. Ang mga elders po ay hindi pwedeng maging accessory sa crime. Anong ibig sabihin? Hindi kayo pwedeng mag-consinti ng kasalanan, lalo pa dito sa loob ng simbahan. At pag nagkataon, may napatunayan na nagpo-consinti kayo sa mga kasalanang nangyayari, kayo din ay mabibigyan ng karapatang disiplina. Bilang mga lingkod ng Diyos, bilang mga elder ng church, we are all pastors. Hindi tayo pwedeng magpukonsinti ng mga kasalanang nangyayari dito sa loob ng simbahan. Doon sa labas, huwag na natin pakialaman sa bahala na kung sino nasa labas. Pero dito sa loob ng simbahan, we are all responsible. Lahat ng mga elder ng church. Kaya nga kayo tinawag na elders ng Panginoon. And February, mayroon po tayong gawain. Ipag-pray natin kung yung Hearts Night, ito naman ay lagi nangyayari, kahit simple lang, para at least sa halip na lumabas at kung saan-saan pumunta, dito na lang po tayo magkaroon ng gawain para makapanalangin pa tayo. Kasi yung mga iba din, makikipagsiksikan sa mga restaurant, sa mga Robinsons, kung saan-saan lugar. Pero kung nandito po tayo, ay at least makapanalangin, maluluwalhatin natin ang Panginoon. And yung mission sa Benguet, naghihintay lang po ng confirmation si Pastor June. Ito po ay hindi pa rin natin kino-confirm for this time being dahil hindi pa po natin napag-uusapan yung mga couples kung sila ba ay tutuloy o hindi. And ito pong March, ang March po ay Malaya concert sa Kayong. So I believe na mabibis na or ang mga kabataan na mag-perform ay unti-unti na ulit magpa-practice. And we just pray na marami pong tumanggap sa Panginoon during this time. Kasi yun lang naman po talaga yung purpose natin, na makapag-share ng salita ng Panginoon sa mga taong hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon. And God's willing, yung April, wala yung ating head ng Education Committee, wala si Tintin, so hindi pa natin alam. Naghahanap yata siya ng mga pwedeng sa DBDS. Ito po ay for prayer and for confirmation. And May, ito po yung Tacloban Mission, sure na po ito. Last week po ng May, ang ating pong alis. Let us pray na makakuha tayo ng murang ticket. Natatakot yung mga iba, 5,000 daw ang pamasahe.
pag ganun kalaki, sobrang mahal na. Sabi ko nga, huwag tayong kumuha ng ganun kalaking ticket na 5,000. Bali ka naman na yun. Bali ka na yun. Kahit na mahal pa rin yung mga. Wala ka may kitang ganun kamura. So siguro kasi, pwede tayong makakuha ng mas mura-mura sa 5,000 kasi kung ganyan, maraming hindi ko naman dinidiscount ang pagpapala ng Panginoon, pero kung gano'n tayo kadami at 5,000, sobrang malaking bagay rin. Kung makakatipid-tipid tayo kahit mga 3,000 lang o 3,500, pwede na yun. Kasi marami pa rin tayo yung transportation doon, transportation natin papuntang airport. So siguro ito ay kailangan natin ipag-pray kay God para at least, saka yung mga gamot natin, unti-unti na tayong nanghihingi. Nagsusulisit ng mga gamot. May nag-promise naman na sa atin po rin ang Panginoon. And ayun, Malaya, at saka may Tacloban, okay na ito. At meron po tayong prayer and fasting sa March, last Saturday po ng March, meron po tayong prayer and fasting. And June ay anniversary po natin, maybe simple anniversary. And if God's will, magkaroon po tayo ng family day. And last but not the least, yung po December, ito po yung confirm na magkakaroon po tayo ng youth camp, kids camp. So, ayan, purihin po ang Panginoon sa umagang ito at minsan pa tayo po'y makinig ng kanyang salita. Tinatawag ko si Pastor Ian for this opportunity. God bless everyone. Good morning po. So kung may Bible po tayo, buksan po natin sa scripture reading natin kanina sa Genesis chapter 9, verse 24 to 27. At tayo po natin tumayo bilang paggalang sa pagbabasahan ng salita ng Panginoon. Genesis 9:24 to 27. Nang mawala na ang nalalingan ni Noe at nalaman ang ginawa ng bunsong anak, sinabi niya, ikaw daw Kanaan, ngayon susumpain sa mga kapatid mo, ikay papalibin. Sinabi rin niya, purihin si Yahweh ang Diyos Shem. Itong si Kanaan ay maglilingkod kay Shem. Walang ginawa ng Diyos ay mailin niya. Dahil sila'y magsiyal ay nabibisan at paglilingkuran itong si Kanaan. Salamat sa Panginoon sa kanyang salita. Tayo po ay saglit na manalangin. Panginoon, muli kami po ay buong puso nagpapasalamat sa kabutihan at katapatan mo sa bagay sa amin. Maraming salamat, Lord God, sa napakagandang araw na ito. At pinatalog niyo po, Panginoon, kung saan kami, Lord God, inipon mo sa lugar na ito upang mapulingan ka sa mga at nakilain ka sa amin. Maraming salamat sa mga pagtoo ng kabutihan mo, Panginoon. Maraming salamat sa mga awitin na aming inawit. Maraming salamat, Lord, sa mga blessings sa provision. And most definitely, Lord, maraming salamat sa iyong salita na aming marinig sa ulang mo. Dalangin po namin na inawang yung banal na spirito ang magbukas sa aming mga puso, sa aming isipan, sa aming mga tenga. Na kung saan na naman ang aming maririnig, Lord God, na galing sa iyong salita, ay nawa ito po, Panginoon, ay lumino sa aming mga puso. Ito po ay magbago sa aming mga buhay. At tulingan, ito po ay mag-transform sa aming, Lord God, according to the image of our Lord and Savior Jesus Christ. Ibigay niyo po kami ang pagbabayan. Tagunin po ko sa iyong likuran dahil walang kaalaman na nagmumula sa amin. At tuloy nga, Panginoon, na ikaw ang madakila sa aming kaligtasan. Bless you, Lord. We honor you and we love you. This is our prayer in the mighty name of Jesus we pray. Amen. Dahil po natin mga kaupo na, no? And good morning po sa bawat isa. At alam po na ang Panginoon ay naging tapat at mabuti sa bawat isa sa amin. So tayo pa rin po ay nagpapatuloy sa ating Bible series and tayo pa rin nasa Genesis and last Sunday nakita po natin patungkol sa Genesis chapter 8 na kung saan nakita natin last Sunday humupa na yung baha, pinalabas na ni Lord si Noah at ang kanyang buong pamilya at lahat ng hayop. Nakita din natin doon yung specific response ni Noah, no? Sa kaligtasan na kanyang natanggap. Ano po ang ginawa ni Noah? Diba? Nag-offer si Noah ng sacrifice sa Lord. Nag-offer siya ng isa sa bawat clean animals, no? Out of, diba sa Ark, 7 animals, clean animals yung pumasok. So, 7 kalapate, 7 tupa, 7 baka, yung mga clean animals. At yun ay 1 out of each, no?
bagamat sobrang importante nun to repopulate the earth, eh nakita natin na in-offer pa rin ni Noah ito sa ating Panginoon. At actually ito rin yung tinatawag sa atin o command sa atin ng ating Panginoon. We are called by the Lord na tayo bilang mga believers na nakaranas ng kaligtasan mula sa kamatayan, mula sa kaparusahan ng kasalanan, di ba? Inuutosan tayo ni Lord na mag-offer sa Kanya, to offer ourselves as pleasing sacrifice to the Lord, to offer praises, to offer our everything, costly sacrifice ating Panginoon. Ibigay natin sa Kanya. And as we give, diba, kapag-usapan natin, we will give our resources, our worship, our time, our availability, and mga talents and skills natin, and everything. And so, of course, pinaka-importante offering natin is yung ating mga buhay. We offer our lives to the Lord as pleasing sacrifice sa ating Panginoon. And of course, di ba, sa mga ganung offer, we are joyful kasi alam natin na ang Panginoon ay nag-please, natutuwa, nagagalak na sa ating mga costly sacrifice. Bakit? Bakit siya nagagalak? Because sa ating pag-offer, as we offer our costly sacrifices to Him, ano ang nangyari? Nakikita ni Lord si Jesus Christ sa bawat isa sa atin. Dahil alam natin na ang ating Panginoong Jesus, the most precious, the most important, the most valuable sacrifice in the universe. Si Lord Jesus Christ mismo yung nag-offer ng kanyang sarili para sa ating kaligtasan. He offered Himself up to the cross para tayo ay makalaya sa kasalanan. So, dahil gano'n lang yung pag-ibig ng Diyos sa atin, no, sa libutan, na kung saan si Lord mismo, He offered His begotten Son, na kung sino man ang mananalig, maniniwala at mananampalataya sa ating Panginoong Jesus, ay hindi mamamatay, ngunit magkakaroon ng buhay na walang hanggan. That is why the Lord is pleased. No, kasi nakikita niya sa atin na si Jesus Christ ay buhay sa ating mga buhay. At sa pagtatapos po natin ng chapter 8, siyempre nakita natin sa chapter 8 na daan natin last Sunday, na after noon, nung pag-offer ni Noah ng kanyang sacrifice, the Lord was pleased and the Lord made a covenant. So nangako ang Lord kay Noah and all of creation. It is makikita natin sa Genesis chapter 8 verse 21-22. Nandun lang. Ayun, sige, pa-flash nga, ano? So this is Genesis chapter 8, 21-22. O kung wala, okay lang, basahin ko. Sabi nung nang naamoy ni Yahweh ang mabangong sa amin na ito, yung sacrifices ni Noah. Sinabi niya sa sarili, hindi ko na susumpain ang lupa dahil sa gawa ng tao. Bagamat alam kong masama ang kanyang isipan mula sa kanyang pagkataan. Hindi ko na lilipulin muli ang anumang may buhay kagaya ng ginawa ko ngayon, kagaya ng tubig ng pagbaha. Verse 22, hanggang narito, buo ang daigdig, tagtanim, tag-ani, palaging sasapit, tag-araw, tag-ulan, tag-minig, tag-lamig, ang araw at gabi, hindi mapapatid. So actually, this chapter 8 na yon, yung pagkatapusan ng chapter 8, yan po, at makikita natin sa chapter 9, yan po yung tinatawag na Noahic Covenant. So, ibig sabihin, of course, alam natin that the Lord is a promise-keeping God, na ang Diyos ang nangangako. Pero there are specific promises na very special sa Bible. At yung tinatawag natin covenant. So, ibig sabihin, ang Lord made a covenant, extraordinary promise, no? At itong passage ito, tinatawag natin Noahic Covenant. So for now, tayo sa ating pagdako sa chapter 9, and very interestingly, kasi pag tinignan po natin itong chapter 9 na to, may dalawang part po yan. So kung may Bible ko, nakikita yung chapter 9. Dalawang part po yan, dalawang story. Yung unang part, sa Genesis chapter 9, verses 1 to 17, ang laman po niyan ay ang mga guidelines and blessing ng Lord kay Noah at sa lahat ng creation, sa lahat ng hayop after nung flood. Andiyan po sa verse 1 to 17, andiyan din yung Noahic Covenant, yung explanation ng Lord, napakagandang explanation ng Lord na pinapakita yung covenant niya kay Noah and all creation, na tunay nga na hindi niya naggugunawin ng mundo. Diba? At familiar tayo doon kasi sabi ng Lord, kikreate niya yung rainbow. So, ibig sabihin, pag nakita natin yung rainbow, para tandaan nyo, nung Noahic Covenant, na hindi nagugunamin ni Lord
yung buong mundo sa pamamagitan ng tubig. So yung chapter, yung verse 1 to 17 ng chapter 9. Pero, again, on the same chapter, pagdating sa verse 18 to 29, makikita natin dyan na doon pa rin yung bunga, yung resulta ng kasalanan sa tao. Na pinapakita dyan yung depravity, yung sinful nature ng tao. No? At makikita natin sa verse na to na si Noah, ang kanyang tatlong anak, ay nakaranas ng sabihin na natin na pangit na episode. Pangit na unpleasant, unhappy episode sa kanilang buhay. And of course, do not get this wrong. Alam natin na si Noah is one of the great men of faith sa Bible. He was righteous, di ba? He was blameless. At sa kanyang pamumuhay, di ba? Ang tingnan natin na the Lord was pleased kay Noah, no? He obeyed everything na inutos ng Lord and his life was very victorious. So, huwag natin don't get this wrong. No? But again, sabi ko nga last time, si Noah ay righteous and blameless, pero hindi siya sinless. Okay? Dahil ang nag-iisang tao na namuhay lang dito sa lupa, na kahit kailan na hindi nagkasala, kahit minsan na hindi sumala, ay ang ating Panginoong Jesus lang. Okay? Clear yan sa atin. And definitely, may kita natin sa mga verses na ng verse 18 to 24, makikita natin yung witness ni Noah. Kasi hindi sa ibang great men of faith in the Bible na may mga sala, mga sablay, may mga kapalpakan. Dahil of course, tao lang din naman sila eh. Though they are great men of faith in the Bible, mga tao lang din sila na tulad natin na may kahinaan at pagkukulang. And of course, tao din sila na nangangailangan ng grasya ng Panginoon, ng ating Panginoon. At of course, dahil doon, anong pinag-aaralan ko po itong chapter 9 na to, nakita ko po na yung first part, yung Noahic Covenant ng ating Panginoon. Dapat yun yung pag-aaral natin ngayon, no? So, kung sundin natin. Kaya lang, as I study, nakita ko na very related yung Noahic Covenant sa ating communion. Okay? So, very related si Noahic Covenant sa ating Holy Communion na ginagawa natin every first Sunday of the month. So, since next week, ang ating communion, pagpalitin natin yung topic. So, instead na ngayon natin i-discuss yung Noahic Covenant, i-discuss natin next week kasi nga very related siya sa communion. So, ngayong umaga, ang titignan natin ay yung second part ng Genesis chapter 9, which is verse 18 to 29. So, next week, yung verse 1 to 17, at ngayong umaga, tignan natin yung 18, kumbaga yung second part. Lalaktawan natin yung first part, next week natin yun. At ngayon natin titignan, kasi nga may communion may communion next Sunday. Ngayon titignan natin yung second part, which is yung 18 to 29. Which is ang topic po nito kay next slide po. Ang pag-uusapan po natin is Noah cursed Canaan. Okay? So, sabi ko nga, yung first part is the Noahic Covenant. The second part is, may kita natin dito yung series of unfortunate, mga masalimuot na pangyayari that leads to the curse of Canaan. Si Canaan po ay apo ni Noah kay Ham. Okay? So, yun yung scripture din natin kanina. And of course, we believe na importante na pag-aralan natin itong mga ganitong pangit na episode sa Bible. No, hindi tayo nag-cherry pick. Hindi natin pipili lang yung magaganda, yung mga victory. Pero tinignan din natin yung mga kapalpakan, mga sala ng mga tao sa Biblia. Kasi alam natin na the scripture ay binigay sa atin ng Panginoon para matuto tayo. Okay? Binigay ng Lord sa atin ang Bible para matuto tayo, malaman natin ang kalooban ng ating Panginoon. And some of those lessons na tinuturo ng ating Panginoon ay makikita natin sa mga pagkakamali at pagsala at sablay ng ibang tao. Naniniwala po ba tayo doon? Na ang ibang lessons sa buhay ay mas natututunan natin sa pagkakamali. Diba? Sino rin na nakaarana sa buhay? Diba? Marami kayong matutunan dahil marami kayong pagkakamali. Amen? Amen. Diba? Minsan hindi tayo natututo sa mga tama eh. Mas madalas na natututo sa atin. Natututo tayo. Ayon sa ating pagkakamali. And next slide, hindi lang yun. Next slide, it is wise to learn from your own mistakes. Tama, totoo. It is wise na matuto tayo sa mistakes natin. Pero, sabi ni John Maxwell, but it is wiser to learn from the mistakes
of others. Okay? May wisdom, natututo tayo sa pagkakamali natin, di ba? At dapat, pag nagkakamali tayo mga kapatid, natututo tayo. Okay? Sabihin natin sa sarili natin, pag nagkamali ako, dapat natututo ako. Okay, huwag tayong huwag tayong nagkamali ka na, paulit-ulit. Next week, mali yun na naman, paulit-ulit. Di ba? Huwag tayong maging marupok. No, huwag tayong maging stubborn. Sa Bible, stubborn yun. Pag paulit-ulit na lang, tigas ng ulo, hindi ka natututo. Pero, mas wise na matuto tayo sa pagkakamali ng iba. Okay? Mas wise na by their experience of mistakes, natututo tayo. Lalo na sa mga tao sa Bible. Okay? The Lord allowed those mistakes. Makikita natin sa mistakes, yung mga mistakes sa buhay nila, for us to learn. Ginagamit sila ng Panginoon as example. Okay? Na para matuto tayo at iwasan natin. At huwag natin pamarisan, huwag na natin gawin yung mga pagkakamali nila para hindi tayo magkamali, para maiwasan natin. We will learn from their mistakes. Okay? Sabihin rin natin natin, matututo ako sa pagkakamali ng iba. Okay? In this time, sa pagkakamali ni Noah, sa pagkakamali ng kanyang 3 anak this morning. So yung mga susunod na verses ay definitely may matututunan tayo. May matututunan tayo sa mga pangyayari sa kanila. At nawa ito po ay may apply natin sa ating mga buhay. So sa Genesis chapter 9, verse 18 to 29, tignan natin verse by verse. 18, ito po ay after nung Noahide Covenant. So after nung Noahide Covenant, dumaan ng maraming taon, kasi ito yung pangyayari dito sa 18. Ang mga anak ni Noe na kasama niyang lumabas sa barko ay sina Shem, Japhet at Ham. Si Ham na ama ni Canaan. Okay, sabi mo si Canaan ay apo ni Noah, kay sa anak ng si Ham. Ang tatlong ito ang pinagmula ng lahat ng tao sa daigdig. Again, di ba? 8, 8. Yung lumabas yung tao na naligtas. Sino yun? Si Noah, asawa ni Noah. Si Shem, asawa ni Shem. Si Japhet, asawa ni Japhet. Si Ham, at ang asawa ni Ham. Okay, so 8 sila na sila ay naligtas. So, verse 19, pinapakita, verse 19, pinapakita natin na yung tatlong anak ni Noah, si Shem, Ham, at si Japhet, sila yung pinagmulan ng tao sa daigdig. So dumami uli, na-repopulate, kasi diba sabi nga natin, naubos, 8 lang sila. So sa pamamagitan ng tatlong anak ni Noah, si Shem, Ham, at si Japhet, ay muli na-repopulate yung earth. Okay? So and definitely, tayo ay galing sa isa sa tatlong yun. No? And yun, tayo ay galing sa kanila. So, explain ko sana yung mga lahi races, pero madugo na yan. So, next slide, makikita ko natin sa verse 20, si Noah ay isang magsasaka at siya ang kauna-unahang nagbukid ng ubasan. Verse 21, minsan uminom siya ng alak at nalasing. Nakatulog siyang hubad na hubad sa loob ng kanyang tolda. Okay, sabi ko kanina, Noah is blameless, he was righteous sa kanyang pamumuhay, pero hindi sinless. So, ibig sabihin, may mga pagkakataon na sasala siya, magkakasala siya. Definitely, this is one of those instances, no, ng pagkakasala. At ang kauna-unahan natin dapat matutunan, mga kapatid, is avoid drunkenness. Okay? Paglalasing o pag-inom ng alak na sobra-sobra, no? Na alak. So actually si Noah po ay similar, katulad po ni Cain, na siya po ay farmer. After po ng flood, siya ay naging farmer, siya ay nagtanim ng iba't ibang mga klaseng pananim, at isa doon sa mga tinanim niya ay ubas. And bagamat ang ubas po, bagamat masarap siya, diba, healthy. Bagamat prutas siya, pag ito po ay pinrases, diba, piniga, tapos binuro mo, ferment mo, magiging alak. Okay, wine. Kaya nakakarinig tayo ng mga red wine yan. Dahil sa mga fermented grapes. At ang wine o alak po ay ang isa sa mga very controversial subject in Christian churches all
throughout the history. Kasi po, yung ibang Christians, ang conviction nila, okay lang na uminom. Okay? Naging clear ko sa atin ha. May mga Christians, ang conviction nila ay okay lang uminom. And may mga Christians din naman, ang conviction nila ay bawal o huwag kayong iinom. Okay? So, hindi okay uminom. And of course, may mga verses na nag-aalaw na uminom ka ng wine, di ba? Maraming verses sa Bible na one of the blessings ng Lord is wine. Pero may mga verses din naman na hindi agree sa pag-inom. And so kaya controversial siya, pinagtatanungan siya. But definitely, kahit anong stand nila doon, pwede minom, hindi pwede minom. Definitely, ang sobrang pag-consume ng alak or sabihin natin drunkenness o nasobrahan ay kasalanan. Next slide. Nakalagay dyan yung mga verses ang nailagay. Okay, sige. So, Proverbs 20 verse 1, Proverbs 23 verse 20, Proverbs 29 to 32, Isaiah 5 verse 22, Ephesians 5:18, Galatians 5:19 to 21. Ang daming mga verses na nagsasabi na bawal o kasalanan ang paglalasing. And actually, hindi lang naman sobrang alak, sobrang alak ang kasalanan. Anything na sobra-sobra po sa atin, mga kapatid, ay kasalanan. Okay? Maging clear sa atin ito ha. Sobra-sobrang alak, drunkenness, kasalanan. Sobra-sobrang pagkain, gluttony, kasalanan. Sobra-sobrang ang pagmamahal sa pera, diba, sa mga material things, greediness, kasalanan. Okay? So lahat yan mga mabubuting bagay, but of course, pag nasobrahan, mali ka ng application sa buhay, ay kasalanan at sala sa ating Panginoon. And historically, di ba, maraming naging lasinggero o addict sa alak. Kasi nagsimula saan? Sa patikim. Nakikita mo yung generational gap, ano? Nagsimula sa patikim. Diba? Hindi na alam ng mga kabataan eh. So, di ba maraming mga nalulong na adik, naging lasinggero sa alak. Dahil sa nagsimula, patikim. Kaya po unti-unti, maya-maya, hinahanap na ng lalamunan. Ano yung mga terms? Ano ba? Maya-maya, diba, nauhaw sa alak. Maya-maya, hindi na makawala. Maya-maya, tanikala na ng ahaway sa kanila ang alak. Of course, kaya tayo dito sa JCPLS, binabawal natin na pag-inom ng alak kasi, diba, mahirap malaman kung kailan sobre. Diba? Mahirap natin malaman kung kailan sabihin nga, i-allow natin. Tapos, diba? Kaya, for the safety na lang, diba? Para sa safety purpose, binabawal natin. Kasi nga yung soft drinks nga eh. Soft drinks bawal, diba? So, hindi mo namamalayan. Ako personally, nakakatatlong baso na ako. Soft drinks lang yun, ha? How much more pag-alak pa? Diba? Kaya binabawal natin kasi for the safety purpose ng bawat isa. Ingatan ng bawat isa. Huwag nyo na lang inumin. Kung may ibang inumin, kung may tubig, may tsaa, magkapi na lang kayo. Huwag nyo na lang alak. Kasi nga, alam natin na may risk. May danger. May nag-aantay na kasalanan pag tayo ay nasobra. So, sino dito ang uminom? Di ba? Walang takasan ka. Tubig lang daw. Ako po personal testimony ko po nung high school po. So, nagsimula rin ako sa paligid-ligid. Ayan. So, hindi nyo po sa nalilibid. Maya-maya, lakas ko lang uminom. Ako, katagalan, di na ako niyayaya. Kasi ang lakas kong uminom, walang chaser. Diba? Lasing na sila, nakatayo pa ako. Diba? Nagpapabili pa ako. So personally, alam ko yung experience. Kaya kaya ko sabihin sa inyo na alam niyo yun, na huwag na lang. Kasi ako naranasan ko, nagsimula ako sa pagkikinig ko. Hindi lang to, kaya ko to. Maya-maya, talagang bottoms up. Sabi ng mga kasama ko, relax ka lang, PM, hindi ka mauubusan yan. Maya-maya, hindi na ako niyayaya. Kasi lakas kumamulutan, diba? Lakas kuminom. Diba? Sama ng loob nila kasi hindi na ako nag-aambag. Lakas ko pa kuminom, diba?
Ganun ang lifestyle ko before. At ang nakakalungkot, kasi biruin yun, kasi ako sa sarili ko, kaya ko. Pero hindi pala. Kasi doon mo, gagamitin ako ng Panginoon sa ministry. Tatayo ako dito sa harapan, mag-worship lead ako. Tutugtog ako. Nag-lead ako ng mga Christian activity sa church. Diba? Sa school, ginagamit ako doon na ako yung nag-lead ng chapel namin. Tapos pagdating sa alak, sala ako. Diba? Sabi ng mga classmate, galing lipigin, no? Galing magsalita sa harap ng palpito, pero wala na kasi sa inuman. So diba, anong nangyari? Sala yung testimony ko. Sala yung buhay ko. Diba? Kaya again, yung naging natin, stand natin, huwag na lang. Huwag na lang tayo uminom ng alak. Sabi sa Proverbs 20 verse 1, ang alak ay nagpapababa sa dangal ng isang tao. Kaya isang kamangmangan ang magpakalulong dito. So nakita po natin na ang alak ay nagpapababa ng dangal sa isang tao. Totoo yan. In history, sa personal na buhay natin, and definitely sa story ni Noah, di ba? Nakita natin dito yung foolishness ni Noah. Dahil sa alak, ay talagang bumaba ang dangal ni Noah. A great man of faith, a great man of righteousness, a great man of blamelessness, na fully obeyed the Lord, di ba? Tapos nakikita mo, hubad sa kalasingan. So definitely, alak ay hindi maganda bagay at dapat natin iwasan, mga kapatid. At ang matindi pa dito, kasalanan na nga yung paglalasing o sobra-sobra sa alak, yung drunkenness, pag nalasing po kayo, mga kapatid, it will lead you to more sin. Okay? Kasalanan na nga na maglasing, pag nalasing ka pa, tutulak ka pa yan sa marami pang kasalanan. Ano pong ibig sabihin ko po kasi pag kayo po ay paglasing po kasi kayo, ang daming mong maling pwedeng gawin. Okay? Kasi pag nalasing po kayo, nawawalan tayo ng self-control. Ako personally po, alam yan, nawawalan ka ng self-control sa pag-iisip, nawawalan ka ng self-control sa katawan, ano ba? Nawawalan ka ng balance, di ba? Nawawalan ka ng logic. Yung mga dating hindi mo ginagawa, hindi mo kayang gawin dahil nalasing ka, kaya mo nang gawin. Yung mga dating hindi mo kayang sabihin dahil uminom ka ng alak, kaya mo nang gawin. Diba? Those things ay makagawa ka ng maraming bagay. And definitely makagawa ka ng maraming kasalanan. Diba kaya nakakabalita tayo, diba? Nakapatay dahil lasing. Diba? Nang rape dahil lasing. Ano pa? Nakasakit ng kapwa, di ba? Binugbog dahil lasing, nakabangga, lasing dahil nagdadrive kahit lasing, nakabangga, nakapatay, di ba? Nakapag-desisyon ng mali, nakapagsalita ng masama. Di ba? One sin, isang kasalanan ng paglalasing will lead to other sin. Domino effect. Sunod-sunod. Diba? Walang magandang ibinubunga. Diba? Never pa ako nakabalita na nalasing. Diba? Dahil sa kanyang kalasingan nakagawa ng mabuti. Tama? Meron ba gano'n? Diba? Sa kanyang kalasingan, na-invento niya ang gamot sa cancer. Gano'n? Dahil sa kanyang kalasingan, naiahon niya ang Pilipinas. Diba? Walang gano'ng balita. Lagi pag sinabi, pag nalasing, laging pangit ang balita. So domino effect. One sin will lead to more sin. Actually, mga kapatid, yun po yung nature ng kasalanan. Okay? Ang nature po ng kasalanan, pag tayo ay namumuhay sa kasalanan, magbubunga ito ng kasalanan at magbubunga ng kasalanan. Kaya nga tayo nalulugmok sa kasalanan. Kaya tayo nagiging alipin sa kasalanan. Kaya tayo hindi nakakaahon sa kasalanan kasi ganun yung nature ng kasalanan. Hihilahin ka niya ng hihilahin pababa. Hihilahin ka niya sa pamumuhay ng masama. Diba? Hanggang to the point na hindi na tayo makawala. Kaya ma-avoid. Iwasan natin ang kasalanan. Lagi natin tinuturo. Layuan, kagalitan, takbuhan, layasan, ang kasalanan. Yung mga nagsasabi pa, narinig ko to, sinasabi nila, Pastor, kaya ko naman po, may self-control ako. Alam ko na kung kailan yung sobra na. Yung mga ganun. Kasi pag, siyempre, may mga kaibigan akong agree na uminom, no? Alam mo bro, alam ako, may self-control ako, kaya ko, alam ko na, mga sila sa akin, explanation.
Mga kapatid, ito po warning lang. So, conviction nyo na to. Si Noah, a great man of faith, blameless, for hundreds of years siyang narumuhay. Hundreds of years ang buhay na sumusunod, righteous, blameless sa ating Panginoon. Diba? Pero sumala isang beses. Sumala sa alak. So kung kasing righteous ka ni Noah, diba? Which is hindi, hindi mo pwedeng sabihin na kaya-kaya mong pagtagumpay. Sa sobrang kalasingan nga, di ba? Sobrang kalasingan po ni Noah. Sa verse 21, di ba? Naghubad siya, hubad-hubad. Sa mga hindi po kasi nakakaalam, pag nalasing po kayo, so kung kayo po hindi pa nakakainom, ako po kasi, alam ko yung kakaramdam. Tapos pag kayo po ay sobrang nalasing, sobrang init po ng katawan. Okay, mainit sa katawan. Kasi sa mga malalamig na lugar, in-encourage sila uminom kasi nga para to conserve heat. Pero, siyempre, maraming kasalanan nito pag nasobrahan. So, maraming down effect. Pero kung sa effect nito ay napapainit yung katawan mo. Okay? So, iinit, talagang physical na iinit pag nagkakainom po tayo ng alak at nalasing tayo. Mainit po sa katawan. Kaya iba, nahuhubad. Okay? So, basically, siguro ito yung reason kung bakit naghubad-hubad si Noah, no? Dahil sa kanyang kalasingan, of course, nasa Middle East sila. Mainit talaga sa Middle East. So, maghuhubad talaga siya sa kanyang kalasingan. And, di ba, sobrang sobrang nakakalungkot. Kasi biro yung katapusan ng buhay ni Noah, di ba? Kaya nga nakakalungkot kasi biro nyo, Noah, a great man of faith, a great man of blameless in all of his ways for how many years ang tapat na sumusunod sa Panginoon. But because of one incident, dahil pa sa alak, di ba? Ang nabansag tuloy sa kanya ay Noah the drunkard. Diba? Imbis na Noah the faithful, Noah the best sailor in the world, di ba? The best, pinakamagaling na mangbabangka, manlalayag, di ba? Mangdaragat. Diba? Anong naging bansag sa kanya ay the drunkard. So, mga kapatid, we have again, avoid drunkenness. Iwasan na lang natin. Kung may tubig tayo, kung may tsaa tayo, na lang, healthy living. Diba? Kung may chia seed tayo, diba? Kung may serpentina tayo, na lang inumin natin. Kung tayo maghanap ng mga alam natin na magbubuyo sa ating sa kasalanan. Pangalawa po na pwede nating matutunan sa pagkakataong ito, sin destroys good reputation. Okay? Ang kasalanan po ay nakakasira ng magandang reputasyon o magandang imahe. So may mga kasabihan po tayo na, di ba, sa 100 na ginawa nating magaganda, hindi nakikita. Ano makikita nila? Yung isang mali mo. Which is gano'n talagang nakatawanan ng mundo. Kahit gumawa ka ng 999 times na maganda, kitang-kita nila yung isang pagkakamali. And of course, nakita natin sa buhay ni Noah. Sabi ko kanina, he was a man of great faith, righteous in the eyes of the Lord, blameless in the eyes of men. He obeyed God in everything commanded to him. Sabi ko ang kanyang buhay ay a total victory. He was one of the great men of faith in the Bible. Pero because of one mistake, isang kasalanan, yung napakagandang reputasyon niya, for hundreds of years, kasi 900 years na buhay si Noah, for hundreds of years na siya namumuhay ng maayos sa harapan ng Panginoon ng righteous one. Because of one sin of drunkenness. Diba? Nasira, nagkaroon ng bad image ang si Noah. And actually, hindi lang si Noah. Hindi, sa Bible, marami tayong may kitang ganyan. Si Noah, di ba? Ay si Moses, di ba? Anong saan niya? Dami niyang inakaw niya yung bato. Ang sabi sa kanya ni Lord, kausapin niya yung bato para lumabas yung tubig. Sa galit ni Moses at sa mga Israelite, hinakaw niya. Sa inis niya, diba? Temper. O dahil doon sa maraming taon na magandang sa good track record ni Moses, dahil sa isang pagkakamali, hindi siya nakapasok sa Promised Land. Sino pa? Si David. David, mula pagkabata, di ba? Talagang grabe yung pagkilos ng Lord. Si David ay sa pagkabata parang tinawag na maging hari, pinatay niya si Goliath sa pamamagitan ng bato, di ba? Napakadaming ginawa ni David na
na talagang kamangha-mangha sa history ng Israel at even in the Bible. Pero one mistake of adultery. Diba? Sumala. One mistake of adultery and murder. Yung good image na ginawa niya is painted. It was destroyed by sin. Sino pa? Si Peter. Diba? Si Peter ang leading, sabihin na natin, lead disciple ng ating Panginoon. Diba? Kahit matigas ang ulo, diba? Tayo, no? May mga doubts, but he was somehow being faithful at nagpapatuloy sa Lord sa katapusan ng ministry ng Lord. Pero ano nangyari sa kanya? He denied Christ 3 times. Alam mo yun? Because of one sin, because of one mistake, yung good reputation natin ay nasira. Ang kasalanan ay nagpapapangit ng reputasyon ng isang tao. And definitely, I believe some of us here nakaranas ng ganun. Na yung reputasyon natin, yung standing natin sa ibang tao, nasira dahil sa isang kasalanan. Kahit hindi ka namumuhay sa kasalanan dahil sa isang pagkakamali lang, di ba? Nasisira yung ilang taon ng iniingatan ng reputasyon. Kaya natatandaan kay Noah, the drunkard. Pero yung hindi natandaan, hindi nakakalimutan madalas ng tao yung mga faithfulness, yung righteousness ng ginawa niya. Pero dahil sa kasalanan, nakalimutan lahat ng hundreds of years of faithfulness. Kung na siya ay namuhay ng matuwid, hindi nagpa-influensya sa mundo, sinunod ang lahat ng nais ng Lord, but one mistake, nasira ito. Kaya nga sabi sa 1 Corinthians chapter 10, verse 12, kaya't mag-ingat ang sinuman, nag-aakala siya'y nakatayo, at baka siya'y mabuhal. Well, this is a very powerful warning to us. Ako personally, this is a very powerful warning sa akin. Na huwag natin isipin na, ay, nakatayo ako, hindi ko gagawin yan. No! Huwag natin isipin na hindi ako magkakasala sa ganyan. No! Huwag natin isipin na tayo ay absuelto sa kasalanan. Ito nga mga tao sa Bible, great men of faith, na gumawa ng extraordinary faith sa harapan ng Diyos, sumala. Tayo pa kaya? Tingnan nga natin yung sarili natin, tayo pa kaya? Ako pa kaya? Kilala ko sarili ko. Marupok ako, madali ako sumala. Ako pa kaya? Just one careless decision can destroy the reputation of even the most godly man or woman. Kaya maging maingat tayo. For example, kanina, si Stephen Lawson, kung kilala niyo siya. Stephen Lawson is a great theologian, great Bible scholar, lahat ng kanyang sinusulat na Biblia, pinag-aaralan all throughout the world, a very good, maayos yung kanyang stance sa theology, sa pag-interpret ng Bible, sa pagtuturo ng Bible. In his 75 years, anong nangyari sa kanya? He committed adultery. Dahil sa kasalanan na yun, he was disqualified from 75 years. Disqualified. Tinanggal. He was excommunicated from the church. Yung mga libro na sinulat na diniscontinued ng mga publishers. At kahit yung mga Bible na ginagamit in theological, discouraged. Pero hindi yun, 75 years of faithful work dahil sa isang kasalanan na wala. Naglawong lahat. Kaya mga kapatid natin, hindi tayo naglalaro. Ito ay mga seryosong matter sa buhay natin. Seryosong matter to kasi seryosong Diyos sa atin. Seryosong Diyos sa kasalanan. Kaya dapat maging seryoso tayo. Na maging maingat, maging mapagmatyag. Kasi sa isang sala natin, sa isang maling gawa natin, masisira ang maraming taon na pinagpagura natin. Isang maling gawa, masisira ang testimony natin, our good reputation, our good testimony. Masisira ang tiwala ng tao sa atin, isang pagkakamali lang. Isang pagkakamali lang, makakalimutan ang lahat ng mga mabubuting ginawa natin. You have to be careful. Kaya araw-araw tayo, we are na ini-encourage na mamuhay sa Espiritu ng Diyos. Kasi sa sarili natin lakas, sasalatan na tayo. Kung tayo ay mamumuhay sa sarili natin lakas,
Ako, pagkagising pa lang natin sa umaga, kasalanan agad ang gagawin natin. Ang iisipin natin. That is why, day and night, tayo ay lumapit, magpakumbaba, magmakaawa sa Diyos. Lord, tulungan mo ako na mabuhay ng maayos sa iyong harapan. Dahil ako ay makasalanan. Dahil ang ating Panginoon lang ang may kakayahan na tayo ay palipilihin na kakayahan. Genesis chapter 9, verse 18 at verse 22. Next slide. Sa gayong ayos, nakita natin na si Noah ay dahil sa kalasingan, siya ay bumutubad sa loob ng kanyang tent. Verse 22. Sa gayong ayos, nakita siya ni Ham, mga manikanaan, at binalita ito sa kanyang mga kapatid. So dito na papasok sa kwento natin ang mga anak ni Noah. Kanina, puro si Noah nangyari dahil sa kalasingan, sa alak, siya ay nagbubad, nalasing. At may ginawa din dito na sa verse, ito na papasok yung kanyang mga anak sa story. At pag nakita po natin sa verse 1 pa lang, makita natin na pinagpala ni Lord si Noah, si Shem, si Ham, at si Japheth. So definitely, may participation sa obedience ni Noah ng kanyang mga anak. Definitely may faith yung mga hindi unbeliever tong mga to, no? Si Shem, Ham, at saka si Japheth. Definitely hindi sila unbeliever. They are also believers of the Lord. Kung Kristiyano rin sila na nakakakilala sa ating Panginoon. The same way na nakakakilala si Noah sa kanila. At kasi pinagpala nga sila ng Panginoon sa verse chapter 9. And even in verse 10, chapter 10, pag tinignan po natin yan, pinagpala yung tatlong yun na sa kanila nang galing ang buong lahi ng buong mundo. Sabi mga kanina, dahil yung tatlong anak ni Noah, dumaming muli, na-repopulate muli ang buong mundo. Pero sa verse 22, si Ham po, yung bunso anak na lalaki, tatlo yung anak ni Noah lalaki, si Ham na bunso, ay nadatnan niya ang tatay niya sa loob ng tolda na bubutubad. Of course, siguro pumasok siya, tingin niya ay nakita niya si Noah na bubutubad. At anong ginawa niya? Instead na takpan ng kahubaran ng kanyang tatay, anong ginawa niya? Ibinalita sa kanyang mga kapatid. Okay? Okay, tandaan po natin yung pangyayari na yan kasi mamaya pabalitan po natin yan. Explain natin. Sa verse 23, nung nalaman yun nila ni Shem at ni Japheth, kaya kumuha sina Shem at Japheth ng balabal, pangtakip. Inilahad sa kanilang likuran, magkabilaan sila, na kumbaga ito si Shem, tapos si Japheth, tapos inilahad, kumbaga shoulder to shoulder, hawak nila yung balabal, at magkatuwang na lumakad ng patalikod. So, ibig sabihin, side by side, nasa shoulder nila yung pangtakip, ito yung tent, ang lakad nila patalikod, yung patras. Patungo sa tolda, tinakpan nila ang kanilang ama, ayaw nilang makita ang kahubaran ng kanilang ama. So, nung nalaman po ni Shem at ni Japheth na ang tatay nila ay butubad dahil sa kalasingan, pumunta sila ng balabal, yun nga, pumasok sila, side by side, habang nakatalikod, papasok ng tolda, nung nakapasok sila sa tolda, tinakpan nila yung tatay nila. Ang purpose nun, kaya sila nakapatalikod, ay para hindi nila, ayaw nila kasi makita yung kahubaran ng kanilang ama. So, hindi para hindi nila makita yung nakedness ni Noah. So, kaya ganun sila palakad, patalikod. So, ang sequence, una si Ham nakakita ng kahubaran at instead na takpan, na sinabi sa kanyang mga kapatid. Kasi yung mga kapatid niya, yung kuya niyang dalawa, si Shem at si Japheth, ang nag-cover sa tatay nila. So, pag tinitignan po natin itong pangyayari nito, parang hindi naman ganun kabigat, di ba? Parang common mistakes, di ba? Sa bahay, sa tahanan, parang mababaw. Pero pag titignan po natin yung mga susunod na verse, it implies very differently. Okay? Sa verse 24, yung scripture reading natin kanina. Okay, so natakpan na ni Shem at ni Japheth si Noah. Verse 24, nang nawala ang kalasingan ni Noah at malaman ang ginawa ng kanyang bunsong anak si Ham. Verse 25, sinabi niya, O ikaw Kanaan, ngayon susumpain sa mga kapatid mo, ikaw ay papaalipin. Sinabi rin niya, purihin si Yahweh, ang Diyos ni Shem. Itong si Kanaan ay maglilingkod kay Shem.
Palawakin nawa ng Diyos ang lupain ni Japhet. Sa lahi ni Shem, sila ay mapipisan at paglilingkuran si Japhet nitong si Kanaan. So nung nawala po yung kalasingan, nawala yung amats, no? Noah, nalaman niya yung ginawa ng kanyang mga anak. Specifically, nalaman niya yung ginawa ng kanyang bunsong anak. At na nakita ni Ham ang kahuparan ng tatay niya. At pakita po natin dito sa verse itong binasa natin yung sumpa ni Noah. No, the curse of Noah. At very intriguing, kaya sabi ko nga kanina, sobrang bigat ng sumpa. Diba? Pero yung slavery, ang sumpa, dahil sa ginawa mo, diba? Magiging alipin ka. Diba? Sobrang, sa iba sabihin, sobrang lalagrabe naman. Nakita ka lang bumad. No? Ganun yung implication natin. Alipin agad for the rest of their lives. Sobrang bigat naman ng sumpa. Very intriguing, sobrang bigat. Ibig sabihin, may ginawang matindi siya. Okay? At may iba't ibang school of thought, may iba't ibang interpretation when it comes to these verses na to, mga kapatid. So, may iba, sabi ng iba, kaya yung hindi daw pagtakip ni Ham sa kukubaran ng tatay niya, yung iba sinasabi na ito daw ay disrespect. Kay Noah, of course, talagang disrespect yun. Kahit sa panahon natin yun, walang respeto yun sa mga magulang, di ba? Tapos yung iba naman, sinabi daw nila na yung manner of pagsabi daw ni Ham pagsabi niya kay Ham at pagsabi niya kay Japhet at kay Shem ay mocking, ibig sabihin, panunutya. Di ba? Sabi niya, kuya, diba? Kita ko si tatay sa loob. Tumahan! Di ba? Parang gano'n kasi sa Bible wala namang emotions. So ganun daw. Hindi sinabi kung panunutya. So ganun daw. Kaya parang, again, disrespect. Di ba? Kasi nga, of course, ang nakedness is a matter of honor of a person. So somehow, may mga katotohanan itong mga gantong sabihin natin gantong interpretation. Pero pag binusisi po natin itong pangyayari nito, pag binusisi po natin ito on the original Hebrew words, on the original Hebrew phrases, malalim po yung reason kung bakit ganun kabigat yung curse ni Noah. Kasi po, pag tinignan po natin sa Hebrew, yung uncovering nakedness na ginamit dun sa instance ni Ham, ito po ay ginagamit madalas to describe sexual sin, sexual perversion, or dishonor. Meron ba din mga verse? Next slide na, tingnan mo, baka nailagay yung mga verses dyan. Wala. Okay, so nasa Leviticus 18, verse 6, Leviticus 18, verse 17, verse 19, sa Deuteronomy 22 to 30, sa Deuteronomy verse 27 to 20, sa Leviticus 18 to verse 8, sa Ezekiel chapter 22 verse 10, 2 Samuel sa ginawa ni Absalom verse 16 to 22, sa Deuteronomy 27 verse 20. Yung mga verses po na yan, the same Hebrew phrases na ginamit dun sa Genesis na uncovering nakedness na ginawa ni Ham. Similar dun sa mga verses na yan. At yung mga verses po na yan, ang sinasabi po dyan ay mga sexual sins. Immoral sexual acts. So ibig sabihin yung ginawa ni Ham is definitely hindi simple. Based on Hebrew literature. Based on Hebrew words na ginamit. So, kumbaga, at pag binasa po natin yung sumpa ni Noah, actually hindi ito directed kay Ham, kundi sa anak ni Ham na si Kanaan. Kaya ang title po natin is Noah Curse Kanaan. So of course, hindi sinabi sa Bible kung nandun si Kanaan doon sa tent, kasama niya si Ham, but based on the curse of Noah, may ginawa din masama si Kanaan. So ang culprit ay si Ham at ang anak niya si Kanaan. With that in mind, si Ham ay most probably kasama niya ang kanyang anak na si Kanaan. Gumawa sila ng immoral sexual act against sa lasing nilang tatay. Again, no specific details. Nagbabase lang tayo sa Hebrew text, sa Hebrew phrases na ginamit. Based on the original Hebrew phrases na ginamit, it has something to do with sexual sin or sexual immorality. Kaya po pala gano'n na lang katindi
yung sumpa ni Noah. Kasi kung papasihan lang natin yung based on English o Tagalog scripture, ang babaw ng dahilan. Pero pag binasa pa na natin on the original Hebrew context, sobrang tindi pala. Kaya pala ganun na lang ang naging sumpa ni Noah, no? Kay Ham, kay Kanaan. Kaya pala ganun katindi na maging alipin yung buong angkan mo. Diba? Kasi grabe pala yung ginawa ninyo. Yung mga reason kung bakit ganun katindi ang paparusa ng kasalanan. Kasi ganun din katindi ang ginawa. Kaya actually, nakakagulat. But at the same time, hindi na tayo nagugulat. Diba? Kasi alam natin na ganun ang nature ng kasalanan eh. Diba, makita natin kay Adam at Eve pa lang. Si Adam at Eve, nag-disobey sa Lord. Pagdating sa kanilang anak, murder na. Pinatay ang kadugo. Pinatay ni Cain, si Abel. At ngayon naman, di ba, sexual perversion. Which is, pinapakita lang sa atin na ganon katindi ang kasalanan. Ganon yung nature ng kasalanan ng laman natin. Kaya natin, di ba, kahit ang kasalanan ay kaya gumawa ng mga kahindik-hindik na kasamaan, kahindik-hindik na kasalanan that we will never be imagined na kaya natin magawa. And again, mga kapatid, isang maling kasalanan natin, diba? Isang maling sala natin will destroy our years of good reputation. Kaya tayo matuto tayo sa mga pagkakamali nila, matuto tayo sa pagkakamali ni Noah, matuto tayo sa pagkakamali ni Ham at ang kanyang anak o si Kanaan. Learn from their mistakes because it is wise to learn from their mistakes. Pangatlo po na matututunan natin sa kwentong ito, our actions has consequences. Mga kapatid, lahat po ng ginagawa natin dito sa lupa ay may consequence. Ibig sabihin, may kapalit, may bunga. Mabuti man yan, or masama, maganda man yan, o pangit, kasalanan man yan, or pagsunod sa Diyos, nakikita man yan, or tago, lahat po yan ay may consequence. Okay? May consequence. Ibig sabihin, may bunga, may kapalit. Lahat yan ay, and actually lahat yan ay nakikita ng ating Diyos at lahat yan may consequence. Nakikita niya yung pangyayari, di ba nakita niya yung pangyayari sa buhay ni Noah, no, sa buhay ng kanilang pamilya. Na dahil sa kasalanan ng ginawa ni Ham at ni Japhet, they are cursed. Dahil sa actions na ginawa nila, hindi natin alam kung ano man yung mga specific yan, pero alam natin na masama yung ginawa nila sa kanilang tatay. They were cursed. Sinumpa sila. Diba? Sila ay nakaranas ng consequence. Ano yun? Pagkaalipin kay Shem at kay Japhet. Kay Shem at kay Japhet naging alipin si Kanaan. Okay? At dahil din naman sa magandang ginawa ni Shem at ni Japhet, di ba? Hindi lang natin tignan yung maling gawa ni Ham at ang kanyang anak na si Kanaan. Pagtignan din natin yung mabuting ginawa ni Shem at ni Japhet. Di ba? Anong ginawa nila? Nung nalaman nila na hubad ang kanilang ama, di ba? Tinakpan nila ng patalikod para hindi nila makita yung katawan ng kanilang ama. So yung bad actions ni Ham together with his son, Kanaan, may consequence sa sumpa. Yung kasalanan na ginawa nila, may kabayaran, may consequence. Pero yung mabubuting ginawa ni Japhet, ni Shem at ni Japhet, of course may consequence din yun. Diba? Pagkailan natin yung curse ni Noah, hindi lang dun makikita yung curse na kay Kanaan, but also the blessing para kay Shem at kay Japhet. Nakita natin na sila yung pinagpala ni Noah, diba? Na sila yung pagpapalain, palalawak ng kanilang lupain, ang kanilang ayaman, dadami, at magiging alipin nila si Kanaan. Dahil sa paggawa nila ng tama. Okay? Maging clear sa atin yun. Kung ang paggawa natin ng mali ay may kaparusahan at may sumpa, may consequence, ang paggawa ng tama ay may blessing. Kapitin natin ang sarili natin, ang encourage natin, may blessing. Ang paggawa ng tama. Kaya sikapin mo na gumawa ng tama lang. Lagi mo may blessing. The Lord blessed Shem. Diba? The Lord blessed Japhet. Kasi our actions has consequences. Whether it's good, mabuti man yan, masama, kasalanan man yan, or pagsunod sa ating Panginoon,
may kaakibat na bunga, may kaakibat na consequence, may mapapala at makukuha tayo. Sabi sa Galatians 6 verse 7, huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Hindi maaaring tuyain ng Diyos. Kung ano ang tinanim ng tao, yun din ang kanyang aanin. Sabi sa English, do not be deceived, huwag kayong mamalila. God is not mocked. Whatever man sow that, he will also reap. Kung ano man po yung itinanim natin, yun ang aanihin po natin. Hindi pwedeng nagtanim ka ng orange at aanin ka ng pineapple. Okay? Sa mga plantino dyan. Hindi pwedeng magtatanim ka ng kamatis at mamumunga ng kalabaw. Okay? Hindi pwedeng ganun. Kung ano ang itinanim mo, yun ang aanihin mo. Kung nagtanim ka ng mangga, mangga ang aanihin mo. Kung nagtanim ka ng rambutan, rambutan ang aanihin mo. Kung nagtanim ka ng mabuti, mabuti ang aanihin mo. Kung nagtanim ka ng masama, masama ang aanihin mo. Kung nagtanim ka ng kasalanan, kamatayan ang aanihin. For the wages of sin is death. Kung tayo ay nagtanim ng mabubuting gawa, nagtanim ng pagsunod sa Diyos, but the gift of life is through our Lord and Savior Jesus Christ. Diba? Ano man ang ginagawa natin dito sa lupa, kasamaan man yan, kabutihan, ano mang ginagawa natin yan, kung gumagawa tayo ng masama at kasalanan, of course, may kaparusahan, may sumpa, may kahihiyan na anihin at matatanggap. Pero kung kabutihan at magagandang bagay ang ginagawa natin, may pabuya, may pagpapala, may reward, may blessing, may honor na aanihin na ibibigay sa atin ng Lord. Na definitely makikita natin sa buhay ng magkakapatid. Diba? Because of wrong sa maling gawa, sa kasalanan, si Ham, ang bunsong anak, together with his son, Canaan, sinumpa sila dahil sa kasalanan ng ginawa nila. Pero si Shem at si Japheth, na gumawa ng mabuti sa harapan ng Diyos, they were blessed. Dahil our actions has consequence. Kaya mga kapatid, nawak, ito yung mag-reminder sa atin, na everyday, araw-araw, mag-remind sa atin ito, na lahat ng actions natin ay may consequences. Lahat ng ginagawa natin may consequences. Nakikita yan ng ating Panginoon. Kung tayo makapagtago sa mata ng tao, kung tayo makapagtago sa pamilya natin, kung tayo makapagtago sa social media, definitely hindi tayo makapagtago sa ating Panginoon. God will reveal it. Kasi siya yung nagre-reward eh. Siya yung nagre-reward sa mga mabubuting gawa at siya rin ang nagpaparusa sa mga mali. Maging warning ito sa atin. And of course, at the same time, maging encouragement dito sa atin. Hindi lang ang salita ng Diyos, hindi lang warning, but also an encouragement to us. Pinawarningan tayo na iwasan ang kasalanan, but also the Word of God encourages us. Natulad ni Shem at ni Japheth, gumawa ng mabuti. Sumunod sa kalooban ng Diyos. Diba? Maging warning ito sa atin na hindi tayo pwedeng mamuhay sa kasalanan. Maging warning ito na hindi pwedeng patuloy tayo sa ginagawa natin kasamaan. Huwag tayo mag-isip na makapagtago tayo sa kasalanan natin sa tolda ni Noah. Diba? Kasi lahat yan ay nakikita ng ating Diyos. At huwag na natin andayin na si Lord mismo magparusa sa atin. Mga kapatid, hayaan natin na sa pamamagitan ng salita ng Diyos, through the power of the Holy Spirit, convicts us, corrects us, to discipline us, to change us. Hayaan natin ang salita ng Diyos na mag-correct sa atin. But also, at the same time, maging encouragement po ito sa bawat yan sa atin. Tulad ni Shem at ni Japheth, na gumawa ng tama. Nawa tayo po ay patuloy na gumawa ng tama sa harapan ng Diyos. Kapaginggan natin, patabi natin, pag magpatuloy ka na gumawa ng tama sa harapan ng Diyos. Encourage one another. Kapaginggan natin na mga kapatid natin sa Panginoon. Encourage natin sa patuloy tayong sumunod sa Diyos. Patuloy tayong gumawa ng tama sa harapan ng Diyos. Magpatuloy tayo sa pagsunod sa ating Panginoon. Regardless man kung may nakatingin sa inyo or wala, regardless man kung may magbigay sa inyo ng reward or wala, regardless kung may kapalit or wala, patuloy tayo na sumunod sa kalooban ng Diyos.
Patuloy tayo na gumawa ng tama, patuloy tayo maging good example of a godly believer, dahil alam natin na may pagpapala, may reward, may blessing, may honor na naghahantay sa mga gumagawa ng tama. At mga kapatid, hindi man natin matanggap yung pabuyang yun dito sa lupa. Isipin niyo, matanda na ako, hindi ko naman receive yung reward na yun. Diba? Hindi man tayo mabigyan ng pabuya, reward dito sa lupa, hindi man tayo ma-recognize dito sa lupa, sa mga mabubuting ginagawa natin, hindi man tayo ma-appreciate sa mga mabubuting bagay na ginagawa natin sa lupa. Alam natin na meron tayong matatanggap na reward sa langit. Pag muling bumalik ang ating Panginoong Jesus, o pag tayo ay tinawag niya, muling pabalik sa Kanya, siya ang magre-reward sa atin. Dahil siya mismo ang reward natin. Dahil ang lahat ng ginagawa po natin dito sa lupa ay nakikita ng Diyos na siya ang magbibigay ng reward na nababagay sa ating ginagawa. Tayo pong lahat ay tumayo. Panginoon, muli kami po ay puso nagpapasalamat sa iyong kapulihan sa aming buhay. Maraming salamat, Lord, sa iyong salita. Natunay nga na natuto kami, Panginoon, sa buhay, ginawa at ng kanyang mga anak. Bagamat masalimuot ang mga pangyayari, pero alam namin, Panginoon, na ginagapin mo, Lord God, to teach us your eternal truth sa buhay namin. Natunay nga na, iwasan namin ang alam, ang paglalasing. Lagi kaming ma-remind, Panginoon, na ang sala ay nakakasira ng aming mga reputasyon, our good reputation. At pangatlo, lagi namin tatandaan as long as we live, na lahat ng aming action dito sa lupa ay may consequence. Dahil ikaw ang nakakabatid ng lahat ng bagay. Help us, Lord, na tunay na sa aming pamumuhay dito sa lupa, sa guidance ng iyong salita, with the power of the Holy Spirit. Nawa kami, Lord, ay mamuhay ayon sa iyong kalooban. Tulungan mo kami, Panginoon, lalo na about yan sa amin, Lord God. We pray for this church, O Lord. Alam namin, Panginoon, na this church, your church, is very precious sa iyong harapan. Dahil binili mo kami, Panginoon, ng iyong dugo. Kaya, Lord God, we pray, O Lord, na tulungan mo po kami, Panginoon, na ilayo, Panginoon, sa kasalanan. Tulungan mo kami, Panginoon, na matuto ng kagalitan, layuan, takbuhan ng kasalanan sa aming mga buhay. Help us, Lord God. Give us the conviction. Let the Holy Spirit live in us strongly, Lord God. Ang tunay nga na kami, Panginoon, pangunahan mo na lumayo sa kasalanan. Help us, O Lord, dahil sa aming sariling kakayanan, marupok kami, Panginoon. Mahina kami, Panginoon. Madali kami mag-give in sa temptation, O Lord. Marami kami, Panginoon, pagkukulang, Lord God. Kaya, Lord, we pray. Sunawa, Lord, ikaw mo kumilos sa amin. Help us, Lord, that we will walk in obedience to you, Lord. That we will walk in righteousness. That we will walk being blameless. That we will do everything that you commanded us. In Christ's return for all sins. Let's pray for our brothers and sisters sa ating kanan. Pag-pray natin na sila ay pangunahan at pagharian ng ating Panginoon araw-araw.
pasalamatan mo sa umaga mo. Maraming salamat for God sa iyong salita namin. Alam po namin na sa kapangyarihan ng iba ng Espiritu. Ito po Lord God ay magtatransform sa amin, magbabago sa aming buhay, magbabago sa aming perspective, magbabago sa way kung paano kami mag-isip. At tuloy nga na magbabago, Panginoon, according to your purpose and effort, Lord. Once again, O Lord, sa aming sandaling pag-iwahiwalay, dalangin po namin, Panginoon, ay patuloy niyo po kami samahan, patuloy niyo po kami pagharian, Panginoon, sa aming buhay. Help us, O Lord, tulungan mo kami na sa araw-araw ng aming buhay ay kami ay lumakad ng kalugod-lugod sa iyong harapan. We walk in obedience to you, O Lord. At tuloy nga na ikaw ang madakila sa amin. Once again, we declare that we love you, Father God, we love you, Jesus, we love you, Holy Spirit, and we love one another. This is our prayer in the mighty name of Jesus